Marcos Jr. Remulla gigil na sa mga Duterte. Eto, may panibagong strategy na naman sila pa kung paano mapabagsak ang mga Duterte. Talagang gumagawa kayo ng talagang hindi kayo mapakali pag hindi nyo, parang pag medyo alam nyong mananalo ang mga Duterte sa mga ibinibigay nyo sa kanilang mga issue, gagawa na naman kayo ng panibago Iba rin may kupal So lakad-jacket tayo kasi sobrang lamig ho dito ngayon sa Alaska, USA. Oo, nandito ako sa Timberwolves sa Minnesota. Kaya tayo ay naka-jacket muna at syempre hindi naman natin ito nasusuot kaya sinuot ko na. So ito na nga, pag-usapan natin itong mga panibagong na naman para ng palasyo, mga panibagong paandar para madiin ng mga Duterte. May panibagong drama na naman sila, may panibagong pelikula na naman sila na niluluto. Ang galing. Alam nyo, bilib na bilib ako sa palasyo. Alam nyo kung bakit? Napakagaling nilang gumawa ng pwedeng maisisi or pwedeng maibatong issue laban sa mga Duterte para pabagsakin. Pero yung tunay na issue na kailangan nilang kaharapin dito sa bansa natin, hindi nila pinapakialaman. Katulad na lang yan, yung issue sa baha. Diba? Wala silang pakialam dyan. Eh sabi nga ni Marcos, diba? Ipunin ng tubig at gagamitin sa tagtuyot. Ganun kalupit. So ngayon, eto gumagawa na naman sila ng pinabangakbang. Ako, nakakakutob ako na etong issue na to ay dalawa lang ang patutunguhan. No? Kung hindi kay Senator Bato de la Rosa, kay Pangulong Duterte na naman nila ipupukol. Sa kadahilanan nga po, na wala talaga silang maipakitang ebidensya laban kay Pangulong Duterte para madiin siya sa kanya, sa mga ibinibidang sa kanya mapatungkol sa war on drug. Mapatungkol sa mga pagpatay di umano sa mga addictus. Kauna-unahan yun sa Pilipinas, syempre. Dito lang yan sa Pilipinas na ang adik ang kinakampihan ng palasyo. Ang drug lord ang pinapalaya. Dito nyo lang po 'yan masasaksihan sa sa bansang Pilipinas. Ganun ho kalupit dito. Samantalang eto na nga o nga po pala, bago tayo magsimula ako'y nangihingi ng malawakan at doble na pagsuporta at pagdarasal para kay Pangulong Duterte. Dahil nga po ngayon ay talagang naglabasan ho ang mga balita na etong si Pangulong Duterte ay talagang medyo hindi ho maganda ang kalagayan doon sa ICC. At eto na nga po daw ay talagang bumagsak ang kanyang katawan, talagang pumayat dahil nga po hindi niya yung klima at yung mga ipinapakain sa kanya doon. Alam nyo, nanaginip ako na etong parang may inuutusan daw doon sa ICC na parang lasunin si Pangulong Duterte. Parang may na nilalason na sa pamamagitan ng pagkain. So yan ay panaginip lamang. So sana wag naman sanang mangyari kasi sobra ho talagang nakakaawa si Tatay Digong. Hindi niya po deserve na mangyari sa kanya yung mga ganyang bagay. Alam naman natin na napaka ayos at talagang napakahusay na presidente ng bansang Pilipinas. Sa mga nagdaan na mga presidente sa bansang Pilipinas, etong si Pangulong Duterte.
So sana magano pa tayo, mas taimtiman at palagi natin isama natin si Pangulong Duterte na siya ay maging ligtas pa rin na at makauwi na rin dito sa bansang Pilipinas. So eto muna tayo, dito muna tayo, no. Dito kasi, ayan, eto na naman sila. Sabi dito ni Panochi, eto sabi niya ha, ninakaw ang dagat natin. Hindi natin problema. Sobrang linaw na naman na pro-China lang talaga kayo. Sabi ni Barrier Gutierrez. At ito pa, no? Ito kasi yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yung problema natin sa West Philippine Sea, do not make our relationship with China. Alam nyo, napakalinaw naman dito sa sinabi. Ewan ko lang tong tulonggis na to. Oo, may pagkatanga talaga, no? Naturingan na attorney pero tulonggis. Kung nanakaw nga talaga yung dagat natin, bakit hindi kinukuha yan ng China? Sabi ko nga ng paulit-ulit sa inyo, kayang-kaya ho tayong durugin si isang kisap mata ng China. No? Kayang-kaya ho nilang kunin yan kung sa kanila ho yan. Kaso wala nga ho talaga kasing naibigay or sinasabing naibenta no pro-China, kesa naman sa inyo pro-NPA. Mga ulul. O mga ito yung mga anti-Duterte, yung mga kampon ni Joe Masison. Kampon ni Joe Masison yung mga yan, kaya talagang talagang appreciated. Appreciate na natin yan. Ito pa isa. No. Ito sinupalpal ni hinihingal ako. Paano kasi bago ako mag-vlog, nakbo ako sa hagdanan. Yan tuloy, hinihingal ako. So ito pagsupalpal ni Senator Robin kay Risa Anlivirus. Kapag kayo nagreklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang nireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Speech pala. Speech. Preach pala, hindi speech. Hindi totoo to alam nyo Etong sinabi ni Senator Robin Padilla, totoo to kasi isipin nyo maigi kapag sila, kahit naman totoosin, obvious naman kapag sila yung may sinasabi, gusto lagi silang pakinggan. Kaya nga medyo kaya nga hindi to manalo-nalo si Risa Ontiveros. Kasi nga, alam mo yun, yung mindset niya pang lang, yung gusto niya, siya lang lagi tama. Siya lang nagsasalita ng tama. Siya lang lagi dapat yung panalo. Kaso lagi naman talo. Ay, sorry. sorry, oo. No? Ito to naman sinabi ni Senator Robin. Nung kayo nagsasalita, pinapakinggan namin kayo. Ngayon naman na ibang tao yung nagsalita, tas ang gagawin, kakasuhan. Kaya nga wala na tayong kalayaan dito sa Pilipinas Pag nagsalita ka, kung hindi papatawag ka sa Congress, tatakutin ka ng kaso-kaso, ganun. Wala nang ginawa ang mga politiko ngayon kundi magkaso, tangin na yan, nang tumakbo-takbo kayo dyan sa posisyon ngayon. Ngayon na nasisita kayo, magkakaso kayo. Mga inutil. Sorry. Buisit kasi Samantalang, eto ba isa, hindi po pwedeng. Ito si Boying Remulla naman ng binanatan ni Attorney Salpanelo. Hindi po pwedeng si Boying Remulla ang maging ombudsman kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan nina Pastor Kibuloy, nina Bantag Tebes at dating Presidente Duterte. Yun ay nagpapatunay na hindi siya magiging patas at totoo naman yun. Kailangan sa ombudsman may independence of mind. Tama ba yung basa ko? May integridad
at may husay sumunod sa batas. Hindi yung ginagamit ang batas para ipangharas ang mga taong kalaban sa politika. Galing nun, ang ganda nung banat ni Atty. Sal na yan. Galing, magaling, oo. Ako talagang si Atty. Sal, wag lang to mag-attitude pero talagang nagugustuhan ko yung mga sinasabi nito. Kasi minsan kasi attitude to si Atty. Sal. Pero ganoon talaga siguro pag medyo umiidad na. Kaya hayaan na natin. Hindi kasi totoo naman, no, hindi deserve, hindi talaga bagay si Remulla bilang ombudsman. Kasi ngayon pa nga lang control na nila, binabali na nila yung batas ng Pilipinas. Lagi nilang nilalabag yung batas ng Pilipinas tapos mag-ombudsman kang hinayupak ka. Ang kapal mo, Day. Ang kapal mo, ha, oo. Huwag ka na mag-ombudsman, magtanod ka na lang ni Marcos. Total, sip-sip, dugo naman kayo. Lagi naman kayo sumisip-sip kay Marcos, kaya dapat ay maging tanod na lang kayo ni Marcos para hindi kayo nagkakahiwalay. Total, kayo lang din naman mga magkakamuka, no? Samantalang, eto na. Ito yung una kong, yan. Eto po, no? Ayan, ang pogi ni Sir Franco dito, no? Baka Sir Franco yan. Eto po yung sinasabi ko sa inyo na panibago na namang tactic ng Malacanang, ng palasyo. Eto, kinukutuban ako dito, dalawa lang bagsak nito. Kay PNP Bato de la Rosa at kay Pangulong Duterte. So ito po, panoorin natin. Mariing tinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero matapos siyang pangalanan bilang isa sa mga umano'y utak sa krimen. Samantala, umaasang ilang pamilya ng mga biktima na ito na ang simula ng pag-usad ng hustisya. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Matapos madawit ang kanyang pangalan bilang umano'y utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, naglabas ng opisyal na pahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at tinawag na imbento ang mga akusasyon ni alias Totoy. Ipinunto ni Barreto na ibinasi lamang umano ni alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit niya kay Atong Ang. Gate pa ng aktres, hindi siya operator ng sabungan at wala siyang direktang partisipasyon sa operasyon ng isabong na nasuspinde mahigit 2 taon nang nakalilipas. Isa lamang umano siya sa mga investor. Dagdag pa ni Barreto, may nagtangkang kikilan siya kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang kasalanan. Uy, sino kaya yun, ha? Parang ako'y nakakakutob, Parang kilala ko yan, ah. Na tantangka siyang kikilan para tanggalin yung pangalan niya sa pagkakadawit ng kasong to. Parang kilala ko yan. Parang kinukutuban ako. Parang hirap lang magsalita pero alam ko to. Samantala, dumulog sa Department of Justice o DOJ ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero upang humingi ng update sa kaso. Ayon sa kanila, nabuhayan sila ng pag-asa ng lumandad si alias Totoy at pinangalanan ang umano'y nasa likod ng krimen. Isa sa kanila si Aling Marilyn Garmar, ina ng sabungerong si Glenn Garmar na nawala noong 2019 matapos pumunta sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Sana po aminin na niya yung kasalanan niya. Kasi talagang siya po talaga yung may kagagawa na lahat na yan kasi sa sabungan po niya talaga nawala. Paano po kung lapitan kayo ni Atong Ang humingi ng sorry, tatanggapin din po kayo? Hindi po namin siya mapapatawad kasi buhay po yung kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya dapat po pagbayaran niya lahat yun. Tanggap na raw ni Aling Marilyn kung patay na ang anak niya pero umaasa pa rin siyang mahahanap ang mga labi nito. Wala naman po kami magagawa na kung patay na. Kung gusto lang po namin mahukay talaga sa taali kung doon po talaga sila ibinaon. Makita po namin yung kahit mga buto na lang. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa
paghahanap sa kanila. Kaya napapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin, lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taal Lake. Ayon sa DOJ, may hawak na silang testigong nakakaalam kung Eto na. saang bahagi ng Taal Lake itinapon. Dami na naman, eto na naman siya, may alam na naman. Hindi, ito, ako po ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga sabongero na hanggang ngayon po ay nawawala. Tiling ko din po no, na magkaroon ng hustisya kung sino ba talaga yung may pakana ng ng krimen na yan. Ang ano ko ho dito kasi, ganito ho yan eh. May mga info kasi na etong si alias Totoy ay tinatawag na kaalyado, no? Kaalyado ng mga Marcos. Kung matatandaan nyo, sinabi ni Master Judea sa live ng SMNI na eto nga daw di umano si alias Totoy ay isang kandidato rin na tumakbo bilang mayor at nasa alyansa Pilipinas o kaalyansa o kaalyado nila Marcos ito. Ngayon ito yung kinakabahala ko dito kasi nga nung panahon na nagkawalaan itong mga sabongero na to ay panahon ni Pangulong Duterte noon. Ang inaalala ko dito, alam naman ho natin na magaling gumawa ng kwento etong mga anti-Duterte. Baka kasi gawin na naman nila na i-divert na naman nila etong issue na to at idagdag. No? Baka mamaya may lumabas na naman na isang punyetang witness dyan. Kagaya ni alias Rene na magsisinungaling dahil lang sa pera. Tapos pag sa oras na makonsensya na, nasira na yung tao, nakulong na yung tao, tsaka magsasabi ng nakukonsensya at tsaka niya sasabihin yung katotohanan. Mamaya kasi may lumabas na naman na ganun at idiin na naman si Pangulong Duterte, baka ipalabasin na naman nila na si Pangulong Duterte ay binayaran ni Atong Ang para lang wag imbestigahan etong mapatungkol sa mga sabungerong ito. At hindi ko rin po sinasabi na si Atong Ang talaga ang pumatay or gumawa ng krimen na to ha. Disclaimer lang ho tayo no. Mahirap na ha. Ito ay ano lang naman, ito ay teorya lamang. Teorya. Basta yun. Yun na yun, no? Kasi dito nga, nakakatakot to kasi kung matatandaan nyo, sinasabi ni DOJ Remulla, may mga sinira daw na ebidensya etong si Pangulong Duterte para hindi daw siya madiin dito sa nangyaring war on drug. Bigla ko napaisip na baka eto yung sinasabi ni Remulla na sinira ni Pangulong Duterte or sinira ng kampo ng mga Duterte na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Ang kinakatakot ko rito, baka ma-divert baka i-connect nila doon sa kaso ni Pangulong Duterte. Kasi eto lang gasino lang halimbawa may isang lumabas. Halimbawa si alias Punyeta, ganun. Ang pangal. Sagwa ng pangalan. Si alias Punyeta, ganun. Si alias Punyeta lumabas kasi sabi ni Remulla may mga hawak na naman daw tong witness tsaka ebidensya na naman. Sir Remulla, lagi kang ganyan. At biglang baka mamaya yung si alias Punyeta na yun, bigla niya na namang ituro si Pangulong Duterte na dawit, sasabihin lang ng tao na ay ang pasimuno po talaga ng mga pagkawala ng krimen na to ay si Duterte. Eto inuunahan ko lang yung mga posibilidad na mangyari. Kasi nga may mga nababalitaan kasi kami dito. No, may mga nababalitaan kami at may mga tinatawag na kutob, no, na etong krimen na to ay ibabagsak to sa mga Duterte.
alam naman natin, alam naman ho natin na etong mga tawag dito, etong mga anti-Duterte lahat na lang ultimong pagbara ng inidoro nila sa mga Duterte nila isisisi. Talagang gano'n naman talaga yung ginagawa nila, di ba? Laging gano'n, palaging akala mo lahat na lang ng problema sa bansang Pilipinas sa Duterte sinisisi. Katulad nga ngayon, may ano na naman, yung flood control na naman, eto na naman tayo. Sinisisi na naman sa mga Duterte ang flood control. Kesyo ano daw, kesyo wala sa ayos, no? Wala daw sa ayos ang nangyaring mga flood control nung panahon ng mga Duterte. Kinupit daw ng mga may napanood ako ng isang interview. Isang political construction electrical welder issues. Na sinasabi niya yung mga flood control na daw yan, panahon pa daw yan ng mga Duterte. Halatado daw na kinurap ng mga Duterte yung budget sa flood control. Kaya daw lagi daw sira. No, sabi ko tanga ka ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakabaha talaga noong mga panahon na yun. Pero hindi ganito kalala. At kada magpapalit ng presidente, talagang antemano nilang trabahuhin yung mga flood control na yan. Tsaka ipinagyabang yan ni Marcos, tanga ka. Gago ka ba? Kupal ka ba? Banatang kita Nanggigil no? No? Tawag dito, yung tingnan mo, nawala na ako. Yung mga flood control na yan, unang-una pinagyabang yan sa SONA, hindi lang sa interview kundi sa SONA. Sa SUNA ni Marcos Jr. So natural na hanapin ng taong bayan sa kanya yan. Pinagyabang niya, meron na daw 5,500 flood control, yung iba patapos na. Kinabukasan biglang nagkabaha. Diba? Kinabukasan biglang bumaha ng todo sa Maynila. Nalagpas, halos abutin na yung mga bus. So agad, buminggo agad, diba? Talagang nabisto agad. So natural na hanapin ng mga tao yun. Huwag nyo isisi sa mga Duterte, mga tanga. Kaya nga itong issue na to, natatakot kami na baka isisi na naman ito sa mga Duterte. Pakinggan natin sasabihin ni Remulla. Ang mga bangkay ng mga sabungero. May mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog nito mga tao na nawala. Yan may mga testigo na naman Malakas po possibility, sir, na may bangkay na makikita sa tali. Malamang mga labi na lang. Labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon na lang. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Gete Remulla, may mga testigo na naman sila hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng krimen kahit gaano pa sila kayaman o makapangyarihan. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Ito na yung wisdom words niya. Akala mo may naniniwala. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang. Pera-pera. Ang naging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Ang galing. Kala mo talaga may naniniwala sa kanya. Meron pa isa ditong video. Ito, yan saan ba? Wait lang ito. Ayan, katulad lang nito. Ano to? Ayan panoorin natin tong isa pa to. May isa pa rito. Manawa kayo sa mukha ni Remulla Bahala kayo dyan. Isasama na sa investigasyon ng Department of Justice si negosyanteng Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay matapos pangalanan ng pangunahing testigo na si alias Totoy, ang dalawa bilang umano'y utak sa krimen. Si Margot Gonzalez magbabalita. Inilantad ni alias Totoy, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero, sina Atong Ang at Gretchen Barreto bilang mga mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima.
Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isasama na ang dalawa sa case build-up. Ibig sabihin, iimbestigahan na rin sila Atong Ang at Gretchen Barreto bilang mga suspect sa krimen. Kasi pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Nang tanongin kung kailan naman maaring masampahan ng formal na kasong dalawa, ito ang sagot ng kalihim. Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Yan nga, dito naman kung sakali man talaga na may kinalaman si Gretchen Barreto at Atong Ang, wala ho tayong doon. Dapat ho nilang pagdusahan yun, no? Ang akin lang dito, wag lang sana talagang may mangyaring wokus-pokus dito ngayon pa lang kinakabahan na ako Iba talaga yung iba talaga yung pakiramdam ko dito. At sana din nananawagan din po ako doon sa mga pamilya ng mga sabongerong ito. Kung sakali man ho na merong isang witness, no, na magsalita agad. May bigla na naman tumubong witness na naman, may lumutang ganoon, tapos bigla na naman tinuro si Pangulong Duterte. Syempre, hindi ko na alam ko po masakit po yung nangyari sa inyo na yan, pero huwag po tayo basta-basta agad maniniwala. Dahil alam naman ho natin ngayon, sa panahon ho ngayon, no, maraming pwedeng gawin ng mga anti-Duterte. Lahat na nga, sabi ko nga sa inyo, ultimong pagbara ng sipon ni Remulla, ng ilong ni Remulla ay isisisi sa mga Duterte. Ngayon pa lang inuunahan ko na kayo. Ayon pa sa DOJ, bukod sa mga napangalanan, may iba pang sangkot sa kaso na patuloy pa rin nilang iniimbestigahan. There are 20 people in the Alpha List. Nako. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Atong Ang mga paratang ni alias Totoy. Naghain na rin sila ng complaint affidavit sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ngunit ayon kay Remulla, tila pawang press release lamang at kargado ang mga sinasabi ng kampo ni Ang. PR job yan Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabaho ito. Ang galing na Remulla, alam mo lahat, pero yung ginawa mo kay Pangulong Duterte, wala kang alam. Gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Sa kabilang banda, una nang sinabi ng kampo ni Atong Ang na handa sila makipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice upang hindi umano sila mailigaw ni alias Totoy. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Para sa Diyos at Pilipinas, yan ang mahirap dyan. Siyempre, kung nandyan si Remulla, andyan si Torre, syempre, papatalo ba yan Sabi, putang na, mukhang mas malakas sa akin si Remulla. Ako PNP chief lang, siya ombudsman. Aba, hindi ako papayag dun. Kailangan angat ako. Eto, pasok, Diwata Torre. Hindi lang umano sa Taal Lake, may itinapong mga labi ng mga ano na sila, kanya-kanya na silang ebidensya. Walang sabungero. Pagsisiwalat yan ng hepe ng PNP na nilapitan na umano ng whistleblower na si Dondon Patidongan nung nasa CIDG pa lang siya. Nakatutok si June Veneracion. Isa sa mga nakagigimbal na revelasyon ni Dondon Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang katawan ng mga bising sabungero. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi na idinitalye ni Torre kung saang mga lugar pa sila naghahanap. Pero ito, sana Torre, trabahuhin mo din yung mga yung mga drug lord. Kasi puro na lang shabu na yung kita doon sa karagatan. Para hindi aniya madiskaril ang investigasyon. May mga sinabi, binaon. Okay? So,
Malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Bago pa man lumabas ang mga revelasyon ng Patidongan, matagal na aniya itong alam ng PNP. Inamin din ito rin sa unang pagkakataon na bago siya italaga bilang PNP chief, ay lumapit na sa kanila si Patidongan at ibinunyag ang nangyari sa mga missing sabongero. At matatandaan ho natin, sinabi nito ni alias Totoy na wala daw siyang tiwala sa panahon ni Pangulong Duterte na mga PNP chief. Nagkaroon lang daw siya ng lakas ng loob at tiwala dahil si Nicolas Torre na daw ang PNP chief. So, ibig sabihin, wala ka palang tiwala kay Marvin. So, loko ka, ha? Oo, no? So, kaya medyo kabado tayo kasi alam mo naman, di ba? Alam niyo naman ang mga estratehiya ng mga ulupong. Oo, okay, pasok. Si IDG pa ako na sinimulan nito. Okay? Si IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Nakuha namin si Totoy? Oh, akala ko ba lumapit sa inyo? Nung nakuha namin si Totoy, akala ko ba lumapit? Tapos nakuha. Ano ba talaga? Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Wow. Nasa protective custody ngayon ng PNP si alias Totoy. Nasa restrictive custody naman dito sa Camp Crame ang 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga missing sabongero. Pinakamataas sa kanila ay may ranggong Lieutenant Colonel. Pero sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Ang tagal-tagal na pala ninyo alam yan, eh bakit ngayon nyo lang in-action? Ay! Diba? Hindi doon pa lang eh. Ang tagal nyo na palang alam na may ganyan, eh bakit ngayon nyo lang in-actionan? Kasi baka malalaman natin yan. May iba pang testigo na lalantad ngayong linggo ayon sa Department of Justice. Eto na, abangan natin to. Abangan natin to, ha? Oo, yung mga yung mga testigo na na lalantad, ha? Oo, mahirap na. Ulitin ko sa inyo mga banateros, alam naman na natin, no? Kasi may mga kuno-kuno, may mga sabi-sabi na baka yung mga testigo na yan, baka Duterte na naman or si Pangulong Duterte na naman ang ituro dyan. Yan ang mahirap dyan. Yan ang talagang hindi dapat na mangyayari. Kaya kayo mga banateros, maging alerto ho tayo sa mga susunod na araw. Alam naman ho natin lahat na ngayon. Lahat na. Kasi lahat na talaga. Paulit-ulit ko na sinasabi, manawa na kayo. Pero lahat ng problema sa Pilipinas ibinabato at isinisisi sa mga Duterte. Kaya tayo medyo advance na tayo mag-isip at medyo takot na ho tayo. Hindi naman ho natatakot tayo dahil totoo na nangyari at totoong kasalanan ng mga Duterte. Hindi ho ganun. Natatakot ho tayo kasi nga baka na naman panibagong strategy na naman ito. Sana nga wag sana para na naman idiin na naman ang mga Duterte kasi hindi rin to biro. 100 din to. No, nasa 100 to ng tao na namatay. Doon naman sa mga pamilya, kami po ay ako po ay nakikiramay ho sa inyo at sana hiling ko din na magkaroon ng hustisya ang nangyari sa mga mahal nyo sa buhay. So yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Anong maikukomento nyo sa mga sa mga napanood nyo at na-reactionan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.